Inaalagaan ni Divina si Raymond at medyo hindi pa okay daw umano ang kalagayan sa tinamong pagkauntog ng ulo sa eroplano kahit ini-insist pa ni Raymond na kaya na nito ang sarili. At humingi rin ng pasensya si Raymond sa inasta umano ni Charlene na imbes pasalamatan si Divina sa pagmamalasakit at pag-alaga sa kanya ay inaway pa ito ni Charlene at pinagdudahan. Pero lingid sa kaalaman ni Raymond ay hinaluan na ni Divina ng kung anong gamot sa Diyos na iinumin ni Raymond dahil sa desidido itong si Divina na hindi matatapos ang gabi at handang papainitin ni Divina ang gabi ni Raymond kasama siya. Na handang-handa itong si Divina na ibibigay sa lalaki ang hindi kayang ibigay umano ni Charlene. Pero walang kaalam-alam si Divina na sa kasagsagan ng bagyo ay bumiyahe ito si Charlene gamit ang sasakyan na bibiyahe ng 7 hanggat 8 oras sa kalagitnaan ng bagyo at malakas na ulan para makarating sa kanyang asawang si Raymond. Na malaki ang tiwala ni Charlene sa kay Raymond pero kay Divina ay wala talagang tiwala si Charlene. Samantala sa paghahanap ng maliit na matutuluyan itong si Lailani ay napadaan sa restaurant nila ni Mamo at sa pag-uusap ay napag-alaman na siya ang tinutulungan ni Princess na dating preso na ngayon ay nakalabas at ang kanyang anak naman na si Xavier ang nakakulong. At sa di inaasahan ay nagkita sila ni Sir Dado na hirap sa paglalakad gamit ang walking device ay makikitaan na nagmamadali. Ikinagalak ni Lailani ang pagkita nila lalo na si Sir Dado ang inabutan niya kay baby girl noon ang totoong anak ni Charlene na pinalitan ni Divina at iniwanan sa loob ng city jail. At sa pagtatanong nila kung bakit nagmamadali itong si Sir Dado ay nalaman nila na tumawag si Onse na hindi pa daw nakakabalik si Princess kasama itong anak ni Lailani na si Xavier. Kaya agad umalis ang dalawa, Lailani at Dado para puntahan sila Xavier at Princess doon sa may city jail. Samantala, doon naman sa loob ng storage room kung saan nakakulong ang dalawa, Princess at Xavier, ay nanginginig naman sa takot si Xavier nang nakita ang dugo sa kamay ni Princess. At sa paghihikayat ni Princess ay pinalinis niya ito at pinatalian sa kay Xavier ang kanyang kamay. At pinapatingnan pa ito sa kay Xavier nang sa ganon ma-overcome umano ang takot. At sa pag-uusap nila ay inamin ni Xavier na hindi madali umano para sa kay Xavier na wala ang ina pero mas gugustuhin niyang mabulok sa kulungan kaysa makasama ang ina na ayon kay lolo niya ay pera lamang ang habol nito sa kanyang daddy at pinatay ang daddy niya dahil gusto makuha ang pera. Pero nagkamali ang kanyang ina dahil kulungan ang bagsak. At ayon kay Xavier, isang masamang babae at ina ang mami niya na sinira ang buhay niya. Pero ayon kay Princess ay pakinggan ni Xavier ang side ng ina at alamin ang katotohanan. At piliin ni Xavier ang maging masaya sa loob man o sa labas ng kulungan. Pakinggan kaya ni Xavier ang mga payo ni Princess. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.